nung nabasa nila ito, sinubaybayan nila ang pangyayari. Kaya bilang mga anak ng Diyos, napakahalaga din naman na ating pag-aaralan at subaybayan yung mga pangyayari na magsisilbing mga palatandaan, magsisilbing mga mahalagang pangyayari na para masabi natin or makita natin na yung ating pananampalataya na pinanghawakan ay tama at nasa tamang daan ka na lumalakad. Kaya napakahalaga na pag-aaralan natin ito. So isa sa mga gusto kong ipakita dito ngayon ay yung mga pangyayari na alam naman natin na ang isang bansa na ito doon natin makikita or sila mismo ang magbibigay ng pagsasabatas. So mayroon po akong babasahin dito mula sa website ng Heritage. Mayroon tong sinabi na Jewish American Heritage Month 2026. Ito po ay ngayong buwan lang, May 4. Nung May 4 siya, sabi dito, ito yung deklarasyon nila na sinabi, "Now therefore, I, Donald J. Trump, President of the United States of America, by virtue of the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States, do hereby proclaim May 2026 as Jewish American Heritage Month." Pinuklama niya na yung buwan ng May ay Jewish American Heritage Month. "I call upon Americans to celebrate the heritage and contribution of Jewish Americans and to observe this month with appropriate programs, activities, and ceremonies." Sa tingin nyo, ano kaya mga activities? Anong seremonya ang kanilang gagawin? Sabi ta, "I further call on all Americans to celebrate the faith and freedom throughout this year during this month, and specifically on Shabbat to celebrate our 250th year." Ang Shabbat ay tumutukoy sa ating Sabbath. Yan po ang Jewish Sabbath. At yan po yung iniisip natin na ito nga ay para sa mga Hudyo lang. Pero alam natin na ang Sabbath ay nagsimula pa sa panahon ng creation. So, kung titingnan mo, wala namang problema kasi mas maganda ngayon i-celebrate nila yung Shabbat. Na sa atin ngayon, ang sineselebrate natin is tinatawag nating Sabbath o pumapatak sa day of o ika-7 araw. So, sa ating pagpapatuloy, tingnan natin yung sinabi pa dito. "Throughout this historic year, we rejoice in the triumph of the American spirit and rededicate ourselves to the cause of liberty." So, pansinin nyo yung sinasabing rededicate. "Ourselves to the cause of liberty and justice for all, in special honor of 250th glorious years of American independence and on the weekend of rededicate to 50. A national jubilee of prayer, praise, and thanksgiving. Jewish Americans are encouraged to observe a national Sabbath." Pansinin nyo ha. Anong inaantay natin? National Sunday Law. So kaya nilang gawin yung National Sunday Law na yon base dito sa ating binabasa. So, mag-iisip kayo, national, ano man yan, Brad? National Sabbath man yan. So, sa tingin nyo kaya, ano ang Sabbath na ipopost nila pagkatapos nitong deklarasyon na ito? Sabi dito, "From sundown to May 15 to nightfall on May 16. So, alam nila na ang celebration ng Sabbath mula sa sundown hanggang sa kasunod na araw, sa sundown niya din. From even to even. Kaya,
hindi po tayo magkakamali na ganun ang ating pag-observe patungkol sa Sabat. Kasi sila mismo, pinatunayan nila. Ang sabi dito, friends, families, and communities of all backgrounds may come together in gratitude for our great nation. So anong tinatawagan? Friends, families, and communities of all backgrounds. Hindi ba yung time na si Nabucodonosor, nung itaas niya yung ginto na larawan, ay pinatawag niya rin ang lahat ng uri ng klase ng tao para saksihan. So, itong bagay na ito ay isang history repeated. Bagamat kung titingnan mo, ay wala namang problema, Brad. Kasi ang sineselebrate nila sa Sabat. Pero alam po natin na yung ahas ay magaling po yan mag-play on word. Pero sigurado ba tayo na ang nasa likod nito ay yun talaga ang purpose nila? Sabi ito, this day will recognize the sacred Jewish tradition of setting aside time of rest, reflection, and gratitude to the Almighty. So, kung sila na hindi ganun nila kalinaw ang tungkol sa Sabat na ating pinaglilingkuran, hindi ganun sa kanila kalinaw ang Diyos na nagtatag nito, sa atin, malinaw sa atin eh. Pero, bakit sila mas agresibo, mas excited nila laging gagawin ito? Tapos sa atin, parang samantalang every 7th day, lagi nating sineselebrate. Siguro sa lagi nating pag-celebrate, nagsawa na tayo. Kaya parang tinatamad ka na. Tinatamad na tayong i-celebrate lagi ito sa tuwing ikapitong araw. Pero diba, sabi doon, huwag tayong magiging 7th day Adventist lang. Dapat maging 7 days Adventist tayo. Ibig sabihin yung preparasyon mo, yung pagbabantay mo ay ginagawa mo sa loob ng 7 araw. So, dito, yung isang website ng Shabbat.org, sabi dito, Shabbat 250, President proclaims National Shabbat honoring America's 250th birthday. Pang ilan? 250th. Wala namang connection pa yan. Sabi pa dito, for the first time in American history, first time nilang isi-celebrate ang Shabbat. A sitting president has called on nation to observe a Shabbat as part of the White House Jewish American Heritage Month proclamation. President Donald Trump designated the period from sundown Friday, May 16 to nightfall Saturday, May 16. So, mula kagabi hanggang mamayang hapon, selebrasyon nila. O di, hindi na tayo kailangan imbitahan. Kasi yun. Marami na comment yan, Brad. Oo. Na mali daw ang hula naman ng mga Adventist kasi National Sandilo. Kasi hindi. National Sabbath. Ang dami nag-comment yan eh. So, ibig sabihin, kaya lumalabas na mali ang sitting ng Seventh Adventist kasi ang inabangan natin National Sunday. Pero sa kanila, National Sabbath Day. Ikapitong araw. Ibig sabihin, mali nga. Yan. Pero, ang dami nag-comment yan. Yung mga home church pinalabas nila sa kanilang pamphlet May 17, 2026 mula ng Sandilo na time shipping na tuloy. Grabe, no? Yan ang problema yung ibang mga makikinig na pangalan natin sa Sandilo Nagsimula na o hindi na makinig. So, tingnan natin yung kasunod. Sabi niya, in special In special
honor of 250th glorious years of American independence and on the weekend of rededicate to 50. So, inulit-ulit yung pansinin yung rededicate. A national jubilee of prayer, praise, and thanksgiving. Jewish American are encouraged to observe a national Sabbath. So, hindi nga National Sunday Law. National Sabbath. Hindi mangyayari sa atin yung persecution kasi pasok tayo sa kanilang batas eh. Sino persecute? Yung mga Sunday keepers. Kung yun ang mangyari. So, sabi dito, the president wrote, from sundown on May 15 to nightfall on May 16, friends, families, and communities of all backgrounds may come together in gratitude for our great nation. This day will recognize the sacred Jewish tradition of setting aside time to rest, reflection, gratitude to the Almighty. So, anong sinabi niya dito? Recognize the sacred Jewish tradition. Ano ang Sabat? Tradition lang naman pala, Brad. So, ibig sabihin, hindi kayo sumusunod sa utos ng Diyos kasi tradition lang pala ng tao yan eh. Pero pansinin nyo, sa panahon, sa creation pa lang, alam naman natin na wala pang Jewish doon. Wala pang religion sa panahon ng creation. Pero nandun na yung ikapitong araw. So, dito kung ating titingnan, ay pwede rin namang i-celebrate nila ngayon kasi traditioning naman siya. Pero, ang totoong pakay nito, ang totoong pakay niya ay para lang ipakita sa tao na wala naman silang intensyon na masama. Nirerespeto nila ang mga tradisyon ng mga iba-ibang religion o ng iba-ibang paniniwala. Pero ang nasa likod nito ay ito po. Yan yung binanggit ni Brother Franklin. Sabi dito, Trump announces major prayer, hindi minor, kundi major prayer event be held May 17 called Rededicate America. So kung i-rededicate, anong araw na ang pinaka-celebration nila? May 17, bukas. So bukas, anong mangyari? Major prayer event. So yung binasa natin una, kung mapapansin, walang problema. Pasalamat pa tayo. At least may kasama tayong nag-celebrate. Pero pagdating po dito, mayroon po silang pakay na gusto nilang ipasok ito. So, hindi ganon ka, kumbaga kung ordinaryo ka lang na nagbabasa, nakakapanood, nakikita mo ito, hindi mo makikita na mayroong nasa likod niyan. Pero dahil tayo nagbabantay ng propesya, malinaw sa atin kung ano nasa likod po ng mga bagay na ito. So, katulad po nung mabasa natin sa Revelation 19:10, yung prophecy na ito ay hindi natin maintindihan without the spirit of prophecy na sabi dito sa 19:10, and I fell at his feet to worship him, and she said to me, see thou do it not, I am thy fellow servant, and thy brethren that have the testimony of Jesus, worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So yung mga kapatiran ni John the Beloved ay meron silang testimony of Jesus or the spirit of prophecy. So itong prophecy na ito ay hindi natin maintindihan
kung walang spirit of prophecy. Dahil sa spirit of prophecy, pinapaaninaw kung ano ang mangyayari, ano yung paparating na crisis, ano ang kanilang gagawin. Sa Bible, bagamat may mabasa tayo na may mga bansa katulad ng Babylon noon na nagpasamba, tinatawag ang lahat, pinasamba sa golden image. Pero hindi malinaw, hindi sinasabi doon na yun ay Sunday. Pero sa Spirit of Prophecy, malinaw po na ating mababasa. Ngayon, tingnan muna natin ito. What is Satan's goal? Ano ba ang hangarin ni Satanas? Sabi dito sa Testimonies to Ministers 472 and 473, "She is the great deceiver. Our principal concern is to silence the sick of Sabbath keepers." Anong gagawin nila? Patahimikin ang lahat ng Sabbath keepers. Pero bakit kanina, sa nabasa natin, ay parang siniselebrate naman nila? So, hindi pala pinapatahimik. Yun ang akala natin. Kasi, ang nasa likod niyan, ito talaga ang kanilang gagawin. Sabi niya dito, "We will finally have a law to exterminate all who will not submit to our authority." So halimbawa, matupad, magsasabata sila ng araw ng linggo, tapos tayo, ikapitong araw, ano ang mangyayari sa atin? Matutupad po ito sa atin. We will finally have a law to exterminate all who will not submit to our authority. Napakahalaga po ito na malinaw sa atin yung paparating na krisis. Kasi kung ngayon pa lang, pinagpapalit natin sila, pinagpapalit natin ang Sabat para sa pagkain, pinagpapalit natin ang Sabat sa anumang bagay, na tingin natin mahalaga kaysa sa spiritual na kalakasan, pagdating ng panahon na ito, baka isa po tayo sa susuko at mag-compromise. Kasi sanay tayong mag-compromise every Sabbath. Ano pang sabi niya? Sa page 37 ng Testimonies to Ministers, "It is the purpose of Satan to cause them to be blotted from the earth in order that his supremacy of the world may not be disputed." Kung pwede lang lahat ng Sabbath keepers ay alisin niya na sa mundo para wala lang hadlang pag pinasamba niya na ang buong sanlibutan. At sino na lang ang pumapalag ngayon? Yung mga munting pulutong na matibay sa kanila, na kanilang pinanindigan kahit anong mangyari, kahit walang masaing mamaya, pero dahil Sabat ngayon, kailangan nating i-celebrate yan. Kailangan nating magpuri, kailangan nating maglingkod, kailangan nating mag-aral ng salita niya. Kasi, bakit? Ano po ba ang Sabat para sa kaaway natin? Sabat will be the great point of issue. Katulad ng sinabi sa 3SM o Selected Messages Volume 3, 392, "In the warfare to be waged in the last days, there will be united in opposition to God's people." Gaano karami ang opposition sa God's people? Hindi ko po sinabi na ang Sabbath keepers, yun lang ang tinatawag na God's people. Mayroon pang God's people na nasa Sunday keeping sila ngayon. Pero darating yung time na sila po ay tatawagin din naman. So dito sabi niya, "All the corrupt powers that have apostatized from allegiance to the law of Jehovah, in this warfare, the Sabbath of the fourth commandment." Kaya hindi tayo magkakamali kung anong Sabbath ang sineselebrate natin. The Sabbath of the fourth commandment. Kaya ang commandment ng Diyos, the 10 commandments specifically, ay hindi po nawala. Kasi hanggang ngayon, ito pa rin ay
gustong magiging standard ng Diyos sa tao. Ang sabi dito, the Sabbath of the fourth commandment will be the great point at issue. For in the Sabbath commandment, the great lawgiver identifies himself. So ano pala pag tayo ay nagsi-celebrate sa ikapitong araw o tinatawag na Sabat, sino ang kinikilala natin? Kinikilala natin yung nagbigay ng utos. Pangalawa, yung Creator mismo. Kinikilala mo na yung Creator mismo ng mundong ito ay kinikilala mo na siya ang Diyos na naglalang sa atin. Kasi sabi niya rito, in the Sabbath commandment, the great lawgiver identifies himself as the creator of the heavens and the earth. Ngayon, kung ibang araw ka sumasamba, sinong Diyos ang kinikilala mo? Sinong creator, sinong lawgiver ang iyong kinikilala? Mahirap po magbaka sakali na sabihin, basta kilala ko ang Diyos. Dito pinapakilala sa atin, kung tayo po ay sinusunod natin o sineselebrate natin ang araw na ito, kinikilala natin na siya mismo sa panahon ng creation nagpahinga. Ngayon, ano pang sabi niya? The Sabbath question is to be the issue in the great final conflict in which all the world will act apart. So sa ngayon, parang hindi pa naman masyado stress yung bayan ng Diyos kasi hindi naman National Sunday ang idiniklara, National Sabbath. So ibig sabihin, wala pang persecution. Pansin ninyo, ang crisis na tinutukoy natin ay inahalimbawa siya sa storm. Ang storm ay hindi po siya biglang nabubuo lang na pag nandyan na siya ay biglang nagiging bagyo na agad. Anong sinasabi ng Pag-asa? Mayroong namumong low pressure area o low pressure sa area na ito na malayo pa sa ating Philippine Area of Responsibility or PAR. So ibig sabihin, ang bagyo ay hindi agad namumuo na biglang nagiging malakas na bagyo. Nagiging low pressure muna siya. Itong nakita natin kanina ay isang paraan na yung bagyo na yan ay darating yung time pag nabuo na yan, magiging marami ang ma-wipe out yung mga walang pakialam pagdating sa araw ng Sabat. Yung mga tinatamad, mga nanghihina, magkaroon lang ng rason, wala nang ganang sumamba, wala nang ganang magtipon. So, yun po yung mga kalagayan na delikado po tayo dyan. Kasi pag dumating ito, baka yun ang mabigat na rason natin. Sasabihin mo na, bawal mo na magsabat ngayon, Brad, kasi may batas na. So, yun ang problema na ngayon. So, ano yung magiging pagpapalit ngayon ng araw ng pagsamba? Sabi dito, the substitution will be the last act in the drama. Yung pag-substitute, ano bang sabi ng Panginoon? Mula pa sa creation, mula pa sa paglalang, ay nandun na agad yung ikapitong araw. Kasama sa institusyon ng kasal. Kung paano ang kasal ngayon nanatili, ganun din po ang Sabat. Kung paano ang kasal ngayon ay pilit binubuwag ng kaaway, ganun din ang Sabat, pilit bubuwagin din naman ng kaaway. Kaya kung hindi tayo magbantay, pwede din po tayo madamay. Sabi dito sa Last Day Events, o ganun din sa Bible Commentary 980, the substitution of the false for the true is the last act in the drama. So ano yung false? Sunday worship. Ang Sabbath worship or Seventh Day Sabbath, yun po yung sinabi ng Diyos na ikapitong araw, dyan sa araw na yan, nagpahinga ako. Ang sabi niya dito, when this substitution becomes universal, God will reveal Himself.
So pag nagiging universal na ito, magpapakilala na ang Diyos sa kanyang sarili. When the laws of men are exalted above the laws of God, when the powers of this earth try to force men to keep the first day of the week. Ano yung paparating? To keep the first day of the week. Isa sa batas nila, yung unang araw ng isang linggo. Kaya bantayan natin kung ano yung unang araw. Sa kalendar ngayon, ang unang araw is Sunday. Baka darating yung time, yung unang araw ay magiging, magiging Monday na. Kasi ang gusto nilang ipalabas, ang ikapitong araw ay Sunday. Kaya ngayon, ang unang araw ng pasok ng trabaho ay Monday. Pero sa biblical, ang Panginoon unang gumawa araw ng Sunday. Yun yung unang araw. Kaya nga ang ikapitong araw niya ay Sabado. Pero sa tao, ayaw kong sumunod sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Sunday, holiday namin yan. Dito kami sa Monday. Kaya pag tinatanong mo ngayon ang tao, ano ang unang araw? Monday. Kasi bakit? Yun ang unang araw ng pasok sa trabaho. At yun din ang unang araw ng pasok sa eskwela. Pero pagdating sa Panginoon, ang unang araw nung una siyang magtrabaho ay Sunday. So, kaya gustong gawin ng kaaway, ililipat niya. Papalitan niya ngayon. Ang ikapitong araw na siniselebrate natin ay papalitan ng kaaway ng unang araw na gusto niya doon magsiselebrate ang tao o magsasamba ang tao. At ano din po ang Sabat? Ang Sabat ay isang test ng pagiging tapat sa Diyos. Sabat will be the great test of loyalty. Ayon dito sa Great Controversy 605, the Sabat will be the great test of loyalty, for it is the point of truth especially controverted. Mayroon bang ibang araw na pinagdidibatihan na kung anong araw ang pagsamba? Mostly ito po, yung Sabat. Ang Sunday or Friday, walang ibang nagdidebate niyan. Sabi dito, when the final test, ano yung pagpapalit ng Sabat? Final test na po ito. Wala nang, pag sinabing final, wala na pong kasunod na final. Ito na po ang huli. Kaya pag mayroon ng batas, wala na pong kasunod na sabing mayroon pang batas ulit, ito na po yun. Kaya napakahalaga na mabantayan natin ang bawat galaw ng bansa na gagawa po nito. Kasi, yan po ang naka-prophecy. When the final test shall be brought to bear upon men, then the line of distinction will be drawn between those who serve God and those who serve Him not. Pagdating po ng mayroon ng batas, malalaman na dito kung sino yung totoong naglilingkod sa Diyos at sino yung naglilingkod o yung hindi naglilingkod sa Kanya. Kaya ngayon, masasabi niyo pa, lahat naman tayo naglilingkod sa Diyos. No, pwede nating sabihin yan. Pero pagdating ng testing point na ito, pagdating ng pagsasabatas na, malalaman na kung sino yung. Kaya yung mga nagpapaliban na sabi, saka na lang ako magsabat kasi wala kaming makain ngayon. Saka na lang ako magsabat kasi hindi maganda ang aking kondisyon. Delikado po tayo. Kasi pagdating yung time na yun, baka mas mabigat ang dahilan at talagang hindi na tayo makakapagsabat. Tatayuan, mag-compromise na lang tayo. So ano pang sinabi dito? Protestantism will join hands with Popery. Sa Testimony Volume 5, page 711, ang sabi dito, when our nation shall so abjure the principles of its government. Yung sinabi niya, when our nation. Kasi ang propita po na ito, marami po kasi ang hindi maniniwala na may propitang binangon mula sa United States, sa Amerika.
Kaya dito binabanggit niya our nation. So, nasa kanila yon kasi hindi nila paniwalaan kasi hindi naman malinaw sa kanila kung ano yung paano tinatawag ang isang propeta at ano yung magiging characteristic nun. Ang sabi dito, when our nation shall so abjure the principle of its government as to enact. So, mismong propeta na nagsabi, to enact a sandilo. Kaya magbantay po tayo na National Sabbath. Kasi kalaunan ito po ang kanilang isa sa batas. Enact a sandilo. Protestantism will in this act join hands with Popery. So, ibig sabihin, sila yung nag-combine para isa sa batas yung bagay na ito. Ngayon, ang resulta ng pagsasama ng Protestant at saka Catholicism, ano po ang resulta niya? Meron pong national apostasy. Bakit apostasy? Kasi marami po sa Americans ang alam nila kung ano yung tunay na araw ng pagsamba sa Diyos. Pero pinili pa rin lang magdeklara ng isang araw na hindi naman galing sa Diyos. So anong sabi dito sa Bible Commentary 976? When the state shall use its power to enforce the decrees and sustain the institution of the church, then will Protestant America have formed an image to the papacy, and there will be a national apostasy which will end only in national ruin. So ang Protestant America magiging image to the beast sila. Kasi bakit? Ang Protestant America gagamitin niya ang religious power and civil power combined, ay matutulad siya sa papacy na mayroong kapangyarihan sa religious at civil power. At nung nagkaroon po ang papacy noon ng dalawang kapangyarihan, religious and civil power, ano pong nangyari? Recorded po yan na mayroong persecution. Pag nag-combine ang dalawang kapangyarihan na ito, religious and civil power, mayroon pong mangyayaring persecution na hindi po may iwasan ng mga sumusunod sa Diyos. At yun po yung history ng Dark Ages. So, sigurado ba talaga tayo na ang United States magpapasa siya ng batas ng sandilo? So, tingnan natin yung sinabi dito sa Maranatha 179 at saka Last Day Event 128. Protestants will throw their whole influence and strength on the side of the papacy by a national act enforcing the full Sabbath. So, ano yung Sunday? Full Sabbath. They will give life and vigor to the corrupt faith of Rome, reviving her tyranny and oppression of conscience. Tyranny and oppression. Alam po ba natin kung gaano katindi yung dinanas ng mga reformador noon sa panahon ng Inquisition? At kasama na pong biktima sa atin dyan sa Pilipinas ang tatlong pari na sinasabing tatlong paring martir, yung Gumbursa. So, produkto po yun ng Inquisition. Pag sino man ay hindi aayon sa paniniwala nila, lahat po yan ay makakatikim ng pagkakulong at even kamatayan. Ang sabi dito, then it will be time for God to work in mighty power for the vindication of His throne. So pag dumating na po ito, mayroon ng batas, kikilos na po ang Panginoon. Ngayon, kung aantayin pa natin, kikilos naman pala ang Panginoon. Paano niyo tayo gagamitin kung wala ka namang ginagawang paghahanda? So lahat ng ginagamit ng Panginoon, minumold niya, hinuhulma niya, binabago ang karakter, tinuturuan. Sila yung magagamitin ng Diyos. Pero kung hindi po tayo nagpapaturo sa Diyos, saan po tayo gagamitin? Or
gagamitin ba kaya tayo? So kung mayroon ng sandilo, anong mangyayari sa buong mundo? Every country on the globe will believe to follow America. So kaya ba nilang gawin yan? Sino ngayong bansa ang kayang makikipaglaban sa Amerika? Makikipag one-on-one. Wala pong bansa ngayon ang kayang makikipag one-on-one sa Amerika. Sa ngayon, hindi natin alam. Pero yung epekto, yung ginawa nila doon sa labanan ng Iran, buong mundo ang apektado. So, ibig sabihin, pag ang Amerika ang kumilos, malaking epekto po talaga sa buong mundo. Sabi na dito sa Testimony Volume 6, page 18, As America, the land of religious liberty, shall unite with the papacy, enforcing the conscience and compelling men to honor the full Sabbath. So yun po yung araw ng linggo, full Sabbath. The people of every country on the globe will believe to follow her example. So yun po yung mangyayari po sa atin dito. Kasama po ang Pilipinas na susunod. Kaya pag mayroon ng national sandilo, ang Pilipinas po ay sa tingin natin hindi yan sasama. Sabi to, our people are not half awake. Wala nga pala tayong kalahating gising. Okay lang sana kung half awake tayo. Sabihin baka 1/4 lang. Our people are not half awake to do all their power with the facilities within the reach to extend the message of warning. Kaya ngayon pa lang, madalas po ninyo itong maririnig, yung mga pabalitang ito, kasi nga, malapit na po itong matupad. Malapit na pong mangyari. Kaya kung mangyari man ito, sasabihin nyo, at least kayo mapatibay, sasabihin nyo na tama pala ang aking pinaniwalaan. So ano pang mag-unite? The dignitaries of church and the state will unite. Sabi dito sa Great Controversy 592, the dignitaries of church and state will unite to bribe, babayaran, kaya sinong hindi susunod? Naalala niyo yung panahon ng COVID? Ano yung nangyari sa mga ospital natin? Hindi ba yung mga ospital ay nababayaran? Yung nangyari sa ibang bansa na sinabi nila na binabayaran ang ospital, maging yung mga doctors, maging yung mga physicians na nag-check para lang magkaroon ka ng COVID. Binabayaran nila. Hindi ba may mga reported din naman dito sa Pilipinas na gano'n ang nangyari? So, ibig sabihin, possible po na mangyari ito. Magkakaroon ng bayaran para lang yung mga tao, yung mga leaders, yung mga nasa katungkulan ay susunod sila kung ano yung pinapatupad. Di ba kung ano yung pinatupad doon sa panahon ng COVID? Nagsabi doon sa ibang bansa, social distancing, 2 meters away. Hindi ba nangyari din dito? May mga nakapaskin. Kailangan ng kasunod 2 meters away. So, sumusunod po ang ibang bansa kung ano yung pinapatupad nung nasa mataas. Sabi to, the lack of divine authority will be supplied by oppressive enactments. So, matindi po ang mararanasan natin. Sabi pa dito, short time of troubles begins. Sa early writings 85 and 86, this view was given in 1847 when there were but very few of the Advent brethren observing the Sabbath, and this but few supposed that its observance was of sufficient importance to draw a line between the people of God and unbelievers. Kasi tingnan natin, kunti lang naman kayo. Bakit naman kami
bakit naman kami matreat sa inyo kasi kunti lang naman. Sabi niya, now the fulfillment of that view is beginning to be seen. The commencement of the time of trouble here mentioned does not refer to the time when the plague shall begin to be poured out, but to a short period just before they are poured out, while Christ is in the sanctuary at the time when the work of salvation is closing. Trouble will be coming on the earth, and the nation will be angry, yet held in check, so as not to prevent the work of the third angel. Mapapansin nyo ngayon kung paano nagkaroon ng kuntsabahan ang mga bansa dahil sa pakinabang. So darating yung time at nakikita natin nga na pwedeng makisali na rin sana ang China kasi apektado sila sa sa pagharang doon ng Iran sa Hormuz. Apektado yung kanilang langis. Pwede rin sana makisali yung mga iba pang mga bansa. Pero anong sinabi ng Panginoon? Sila ay pinipigilan pa rin para makabigay o maibigay yung mensahe na rapat sa tao. So ito yung mga pangyayari ngayon ay bilang pagpukaw sa atin na yung panahon na kinagagalawan natin ay hindi na po umaayon sa gusto nating mangyari. So, anong mangyayari sa mga Sabbath keepers ngayon? Sabbath keepers will be victims of persecution. May mangyari po ba? Sabi sa Great Controversy 608, conscientious obedience to the Word of God will be treated as rebellion. So yung pagtatapat natin sa salita ng Diyos, sasabihin nila, kayo yung mga masuwayin. Majority na nga ay sumunod. Tapos kayo, kunti lang kayo yung mga lumalabag. So ang ituturing nila tayo na mga rebelde kasi hindi tayo sumusunod sa kanila. Ang sabi dito, blinded by Satan, the parent will exercise harshness and severity towards the believing child. Darating yung time na yung mga anak, sasabihin ng magulang, bakit pa kasi doon ka pumunta? Na mayroon naman tayo dito, marami tayo, o marami kami. The master or mistress will oppress the commandment keeping servant. So yung mga nangamuhan, hindi ka papayagan kasi nga dahil sa panahong ito. Dahil sa mayroong persecution na. Affection will be alienated. Children will be disinherited and driven from home. So yung mga anak, sasabihan na wala kayong mamanahin sa amin kasi hindi kayo sumusunod sa batas ng gobyerno. So anong mangyari ngayon? The words of Paul will be literally fulfilled. Ano bang sinabi doon? All that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So lahat ng nais mamuhay na may kabanalan sa Panginoong Hesus, sila ay makakaranas ng persecution. As the defenders of truth refuse to honor the Sunday Sabbath, some of them will be thrust. So sila na mga tumatayo, sila na mga nagdidepensa sa katotohanan, tumanggi na ikilalalin ang Sabat o Sunday Sabbath, anong gagawin sa kanila? Some of them will be thrust into prison. Some will be exiled. Sarili mong barangay, sarili mong bansa, sarili mong lugar ay palalayasin ka. Some will be treated as slaves. So hindi pa yan. Ang mas malala pa dito, ang iba ay makakaranas ng kamatayan katulad po nung binasa natin kanina bilang pambungad sa Revelation 13 verse 15. So, mayroong katanungan dito.
And what is the mark of the beast? Ang sabi po dito, ang mark of the beast ay Sunday keeping. Sunday keeping is the mark of the beast. So ngayon, paano natin patunayan? Yung mga Sunday keeper, sumasamba na sila o may tatak na sila ng hayop. Para sa atin, wala po tayong katibayan na sasabihin na ang Sunday is the mark of the beast. Pero, mayroon tayong mababasa na sinusulat po ng propeta mula sa Testimonies for the Ministers. Sabi dito, John was called to behold a people distinct from those who worship the beast or his image by keeping the first day of the week. So, sabi niya, the observance of this day is the mark of the beast. So, ano yung first day of the week? Ano ang first day of the week? Sunday. So, Sunday keeping is the mark of the beast. Hindi po nanggaling sa akin, binasa lang po natin mula po sa Spirit of Prophecy, specifically sa aklat mismo ng Testimonies to Ministers, page 133. Sinabi po dito, the observance of this day is the mark of the beast. Anong day ang tinutukoy niya? The first day of the week. At ano ngayon ang first day of the week natin? Sunday. So, Sunday keeping is the mark of the beast. Pero saan nanggaling ang authority ng mark or the Sunday keeping? Sabi nito, Sunday is the mark of her authority. Saan ba natin ginagamit yung her? Sa babae. Ano ang babae sa Bible? Kumakatawan sa iglesia, sa church. So, anong church ang nagsasabi na authority namin yan? Sabi dito sa Catholic Record of London, Ontario, Canada, September 1, 1923. Sunday is our mark of authority. So, anong church ang nagsalita? The church is above the Bible and this transference of Sabbath observance is proof of the fact. Mula po sa Catholic Record, sabihin, anong church yun? Catholic Church. So, binasa ko lang po ito. Kahit i-check nyo po yan, may i-google nyo po, meron po yung mababasa. Catholic Record of London, Ontario, Canada, September 1, 1923. Marami sa atin ang hindi pa buhay. Hindi pa nga na plano. So, anong church ang nagsabi na mark namin yan? Catholic Church. Ibig sabihin, pag tayo po ay sumunod or nangingilin ng araw o unang araw na pumatak sa araw ng linggo, kinikilala natin ang authority ng Catholic. Hindi po galing sa Panginoon yung deklarasyon na yan. Mahirap po na magbakasakali tayo na araw lang naman yan. Hindi po ang usapin dito sa araw, kundi kaninong utos ang ating sinusunod. Kaninong utos ang ating kinikilala. Kaninong utos ang ating pinapahalagahan. Yung utos ba ng Catholic Church o yung utos mismo ng Diyos? So dito po tayo mamimili. Ang sabi pa dito, when can a person receive the mark of the beast? Yung mga Sunday keepers ba ngayon, meron na silang tanda ng hayop? Tumatanggap na ba sila ng mark of the beast? So ano pong sabi dito sa, kailan po sila tatanggap? When national Sunday law is enforced. Kaya mapalad tayo ngayon kasi ang diniklara ng US ngayon ay National Sabbath. Hindi pa National Sunday Law. Ngayon, kung mayroon na pong National Sunday Law sa buong mundo, tapos ang pinipili mo pa rin ay Sunday keeping, doon ka palang tatanggap ng mark of the beast. Maliban na lang kung hindi pa dumating sa iyo ang mensahe patungkol sa tunay na araw ng Diyos, ay
hindi ka pa guilty para sa pagtanggap ng mark of the beast. So, ang katibayan po dito ay mula sa The Faith I Live By 286. Sabi ito, Sunday keeping is not yet the mark of the beast. So, yung mga Sunday keepers ngayon ay hindi pa yan yung mark of the beast. Kailan siya magiging mark of the beast? Pag once na ito po ay nagiging batas na, to enforce, ipipilit na sa tao, ito ay magiging tanda na ng hayop. Sabi ito, and will not be until the decree goes forth causing men to worship this idol Sabbath. So, kailan siya magiging mark of the beast? Pag ito po ay sinabatas at ang lahat ng tao ay pipiliting sasamba sa huwad na Sabat na ito. Ano pang sinabi? Do people who worship on Sunday as a holiday have the mark of the beast now? Sabi ito, no. No one will have the mark of the beast until Sunday worship becomes an issue forced by law. At that time, those who decide to follow the false teaching of the beast and worship on Sunday or the beast counterfeit holiday will receive the mark of the beast. So katulad din po ang sinasabi niya na yung mark of the beast ay magiging tanda lang ito ng hayop kung ito ay ini-enforce na ito ay ginawa ng batas. So ngayon ba mayroon lang tumanggap ng tanda ng hayop or mark of the beast? Ngayon wala pa po. No one has yet received the mark of the beast. Sabi dito sa Evangelism 234, no one has yet received the mark of the beast. The testing time has not yet come. Wala pa mang batas. Hindi pa na siya batas. There are true Christians in every church. So, gaya na nabanggit ko kanina, mayroon pang mga totoong Kristiyano, mayroon pang mga anak ng Diyos na Sunday keepers pa sila ngayon. At kailan sila magiging tunay na anak ng Diyos pag narinig nila ang mensahe ng paglabas. Sabi dito, there are true Christians in every church, not excepting the Roman Catholic Communion. None are condemned until they have had light and have seen the obligation of the fourth commandment. So hindi sila kukundinahin kahit mga Sunday keepers sila hanggat sa panahon na mayroon ng dumating sa kanila na mensahe patungkol po sa ikaapat na utos ng Diyos. So tandaan natin ang ikaapat na utos ng Diyos ay pag-alala sa tunay na Sabat ng Diyos, ang ikapitong araw. Sabi niya, 6 na araw na gagawa ka, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Hindi po sinabi doon na ang ikapitong araw ay Sabat para sa mga Hudyo. Wala pong sinabi, kundi Sabat sa Panginoon mong Diyos. Kung tayo po ay nangingilin ng araw ng Sabat, kinikilala natin ang ating Panginoon na siyang lumalang at nagpahinga din naman sa ikapitong araw. So ano ang maging resulta ng National Sunday Law? So ito po ang maging resulta niya. We cannot buy or sell without the mark. Kaya hindi po madali. Kaya kung ngayon pa lang gumagawa na tayo ng krisis na wala pa nga, hindi na tayo nagsasabat dahil mayroon namang dahilan, pagdating ng time na ito, lalaki po ang rason na hindi ka na magsasabat kasi hindi ka naman pabibilhin, hindi ka naman makakabinta. Kaya ngayon pa lang dapat mag-isip-isip na tayo. Katulad ng sinabi, mabasa natin dito sa Revelation 13 verse 17, and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Pagkasunod, pag may batas na ano mangyari sa bayan ng Diyos, ang bayan ng Diyos ay persecute. Katulad ng binasa natin kanina sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. And all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Pag mayroon na pong batas, ito po ang mangyayari. Kaya kung ngayon pa lang hindi tayo sanay na mawala ng pagkain,
Hindi tayo sanay na mawala ng trabaho. Pagdating yung time na yan, isa po yan sa magiging mabigat. At ang kalaunan pa niyan, buhay natin ang kapalit. So ano pang mayari sa bayan ng Diyos pag mayroon ng sandilo? God's people live big city. Iiwanan mo na ang mga malalaking syudad. Sana tayo. Doon na tayo sa sentro. Sentro ng syudad. Sabi niya, God's people live big cities. Iiwanan po ang malalaking syudad. Dapat po sa panahon na yan, wala ng anak ng Diyos ang nakatira mismo sa syudad sapagkat yung problema ng no buying and selling ay seryoso po talaga yan pagdating ng araw. Sabi dito sa Testimony Volume 5, 464 at saka 465, the time is not far distant when like the early disciples, we shall be forced. Kahit ayaw mo pa, sabi-sabi ka, saka na lang Brad, pero pagdating nung time na ito, mapipilitan ka na. Forced to seek a refuge in desolate and solitary places, as the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians, so the assumption of power on the part of our nation in the decree enforcing the People's Sabbath will be a warning to us. Ano po ang Sunday? People's Sabbath po yan, hindi po God's Sabbath. Hindi po Lord's Day yan. Hindi po Lord's Sabbath yan. Kundi People's Sabbath. Kaya pag once na tayo ay sumusunod yan, kinikilala natin ang authority ng papacy. It will then be time to leave the large cities preparatory to leaving the smaller ones for retired homes in secluded places among the mountains. Saan siya? Mountains. Yung binuhusan, yung Sodom at Gomorrah, saan pinataka si Lot? Sa mountain. Yung kinubkob, yung Jerusalem noon ng Roman army, saan pinataka sa mga Judean Christian? Sa mountain din. Sa ating panahon, ganun din po ang panawagan niya. Hindi tayo pwede papunta sa dagat. Hindi ka naman pwede mabuhay mo sa dagat, puro ka lang isda. Ay ang pagkain mo, sa bundok po tayo pinapatakbo. Kaya ngayon pa lang dapat ini-exercise na natin yan kasi kung tatakas ka sa panahon na ng crisis, ako pagdating doon tapos hindi ka pa marunong magtanim, hindi ka pa marunong magbungkal, eh anong gagawin mo sa taas? Eh wala ka nang makain tapos doon ka pa lang magtatanim na ako, so, hindi na ako pwede makabili, hindi na pwede makabinta, tapos saka pa lang magtatanim, eh ilang araw wala kang pagkain. Ay, nandiyan naman si kapatid. Brad, anong mayroon dyan? Baka ang gagawin ng isang kapatid, bumili ka sa baba, mayroon pa namang mabibinta doon. Eh, wala ka na rin pambili kasi walang trabaho. So, yun ang mangyayaring kahirapan pag tayo ay mag-act doon sa panahon ng crisis na mismo. So, madidili na po tayo niyan. Panawagan uli, sabi sa Selected Messages, Volume 2 to 141, again and again the Lord has instructed that our people are to take their families away from the cities. Parang binasa ko rin ito nakaraan. Into the country where they can raise their own provisions, for in the future, the problem of buying and selling will be a very serious one. Pag hindi nyo pa rin sineryoso yan, ay nasa inyo na yan. Sabi pa dito sa kasunod, sa Letter 90, 1897, sa Country Living, page 21, for this reason, I see the necessity of the people of God moving out of the cities into retired country places where they may cultivate the land and raise their own produce. Thus, they may bring their children up with simple, healthful habits. I see the necessity of making haste to get all things ready for the crisis. Kailangan po nating magmadali. Pag ang Diyos nagbukas sa ating ng pagkakataon na manirahan sa country living, wag na po tayo magpadili-dili.
Kasi baka mamaya yung ating pagdili-dili ay napahamak naman yung ating mga anak. Katulad po nung ginawa ni Lot. Hindi sana mapahamak yung mga anak niya, maging yung kanyang asawa, kung si Lot po, yung unang panawagan sa kanya, ay sumunod na agad siya. So darating yung time, marami ang tatalikod sa iglesia. Sabi dito, as the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message but have not been sanctified through obedience to the truth, abandon their position and join the ranks of the opposition. So, kasama natin ngayon, darating yung time, tatalikuran tayo kasi bakit? Hindi niya naintindihan yung dapat niyang panindigan. Kasi ngayon pa lang, laging, sa tingin nyo, pag ikaw isang estudyante, tapos papasok ka lang isang bisis sa isang buwan, makakapasa ka ba? Hindi, di ba? Maliban na lang kung yung teacher mo ay nanay mo. Makapasang awa ka niya. Pero ayaw din ng pag-teacher, ang nanay mo, teacher mo, ayaw niya rin na ganun eh. Hindi kanya hayaan na papasok ka lang ng isang araw sa isang buwan. Kaya maraming sa atin ang mahina sapagkat minsan may mga magpapalakas na mga mensahe sa kanila, wala naman sila. May mga mensahe na tutulong sa atin para manindigan, hindi naman natin narinig. Kaya pansinin nyo yung paglago natin, hindi po pantay-pantay. Merong iba matibay na, merong iba medyo nangangapa pa, merong iba medyo compromise pa din. Kasi nga, hindi naman lahat tayo ay naririnig natin or nakikinig ng seryoso. Sa kasunod, mga 2 slides na lang yata. Sabi dito, large number of Sunday keepers will join God's people. So, kaya wag nating sabihin na, mga Sunday keepers, pahamak na yan sila. Kasi marami pa po dyan ang mga anak ng Diyos na kailangan nilang marinig din naman ang mensahe nito. Now, the rays of light penetrate everywhere. The truth is seen in its clearness, and the honest children of God shiver the bands which have held them. Family connection, church relations are powerless to stay them now. Truth is more precious than all besides. Notwithstanding the agencies combined against truth, a large number take their stand upon the Lord's side. So darating yung time na kahit matagal na kayong magkasama sa iglesia, pero dahil narinig mo ang katotohanan, kailangan mo silang iiwan para sa katotohanan. Yun po ang mangyayari sa panahon na ito, pag once na ibibigay na itong mensahe ng malawakan. Sabi pa dito, some political leaders will join God's people. Sa Great Controversy 610, when the final warning shall be given, it will arrest the attention of these leading men through whom the Lord is now working. And some of them will accept it and will stand with the people of God through the time of trouble. So marami din naman mga politician, nakala natin wala lang mga masamang tao yan, mga kurap kasi yan. Pero darating yung time, marami dyan ang kikilosin ng Panginoon para tutulong sa kanyang gawain. Magiging mga mayayaman. Binibigyan po sila ng pagkakataon ng Diyos na marinig itong mensahe nito para sila po ay maggamit sa gawain. Katulad po ng paggamit ng Panginoon kay Joseph of Arimathea, kay sino ba kayong mayaman? Si Nicodemo. Nicodemo ba? Yung tama, yung nakipag-usap sa Panginoon. So mayaman siya kasi kung sa atin pa, senador siya eh. So, tingin natin yung mga senador ngayon, mga matitigas ang ulo yan, mga korap yan. Pero darating yung time, marinig nila itong mensahe. So, sila po ay kikilosin ng Diyos para didipinsahan naman yung anak niya. And, gusto kong tapusin na lang itong muna. Kasi sayang, meron kasing part 2 na So hanggang sa part 1 lang muna. Katulad dito, many live to rest before the time of trouble.
sino yung mga hahayaan ng Panginoon na patulugin niya muna hanggang sa time of trouble kasi marami ang katulad ng mga bata. Kakayanan ba nila pagdating ng persecution, tatakbo sila, paakyat baba sa bundok? Lalo na kung maliliit pa. So, sino yung mga patutulugin muna ng Diyos? Unang-una yung mga bata. Children. Kaya pag mayroon tayong mga anak na pinatulog ng Panginoon, nakakabuti po yun sa anak natin. Ang sabi dito, sa letter na 196 or Toys M 259, the Lord has often instructed me that many little ones are to be led away before the time of trouble. Kasi pagdating ng time of trouble, wala nang mabiling gatas. Yung tubig magiging dugo. Tapos magkakaroon ng mga sugat na nagnanaknak. Yun ang mararanasan ng sanlibutan. Kung yung bata ay mahina. So patutulogin ng Panginoon yan. We shall see our children again. Ito yung pangako niya. We shall meet them and know them in the heavenly courts. Makikita mo, makikilala mo sila. Put your trust in the Lord and be not afraid. Kasi pag once na pinatulog siya, panghawakan mo yung pangako ng Diyos na makikita mo sila, makilala mo pa rin sila, at mayayakap mo pa rin sila. So, ano pa ang patutulogin? Sino pa yung patutulogin ng Diyos? Matatanda. The old people. Kasi bakit? Mabagal na silang tumakbo. Baka imbis na hindi kayo mahuli na lang. Siyempre, kung mahuli siya, anong gagawin sa kanya? Kung papatayin siya, tapos mahina pa ang loob niya, ay, sige, mag-ano na lang ako, magsandi na lang ako, wag na magsabat. Wala na, compromise na lang siya kasi nahuli man. Kaya, alam ng Panginoon kung kakayanin nila hindi. Sabi daw, it is not always safe to ask for unconditional healing. Kasi minsan, pag matanda na, nagkakasakit, sinasabi, Lord, bigyan niyo pa siya ng mahabang buhay. Binibigyan na nga ng Panginoon ng sakit para at least, minsan naman, may mga sakit kasi na hindi naman dahil sa, kumbaga, yung naranasan lang. Kumbaga, nagkaroon lang ng dahilan. Pero yung mga sakit na inaabuso mo yung katawan, natural lang na may maranasan ka doon. Pero yung may mga sakit kasi na yung iba nga, hindi na duman sa sakit. Pero, siyempre, hinihiling pa rin naman natin. Pero wag nating sabihin na, Lord, sana bigyan mo pa ang nanay ko ng mahabang buhay. Kahit tatlo na yung paa niya, ugod-ugod na siya. Papahirapan mo pa yan pagdating ng persecution. Tapos galit na galit. Nay, ano ba yan? Ang bagal-bagal mo naman maglakad. So yan ang problema. Kaya sa ayaw ng Diyos na maging ikaw ay ma-high blood, so pinapatulog niya na lang. Ang sabi dito, He knows whether or not those for whom petition are offered would be able to endure the trial and test that would come upon them if believe. Kaya yung panalangin natin, Lord, dinadalangin namin, bigyan niyo pa ng extension ng buhay niya. Pero kung kalooban mo, Panginoon, na patulogin siya, pagkatiwala natin. Kasi ang Panginoon nakakaalam kung kaya niya ba o hindi pag dumating siya sa panahon ng persecution. Sabi ito, many will be led away to sleep before the fiery ordeal of the time of trouble shall come upon our world. So patutulogin po talaga pag medyo hindi niya na kayang lumakad. So ano pa? The seal of God is also upon God's people who passed away. There are living upon earth men who have passed the age of 80. 80. 80, isang score is 20. So 80. 20 times 4. 80 plus 10. 90. So may mga maabot, ilan na nga yung 80 ngayon? Meron bang 80 plus? Wala, no? Nakasama natin ngayon, wala? Si 78, si Nanay Carmen. So,
Pero may mga pinapaabot ng Panginoon na 410. Sabi niya, the natural of old age are seen in their feebleness. But they believe God, and God loves them. The seal of God is upon them, and they will be among the number of whom the Lord has said, blessed are the dead which die in the Lord. So, yun po yung mga matanda na pag pinatulog sila, may pag-asa pa rin. Ngayon, ito po yung gagawin kong part 2. What will God's people do when Sunday law is enforced? Ano bang gagawin ng bayan ng Diyos? At ano pa ang preparasyon natin para malampasan natin yung or makatayo tayo sa panahon ng Sunday law. At yan po yung ating part 2. So nawa po sa araw na ito ay nakita natin yung kahalagahan ng paghahanda. Hindi po madali yung crisis na yan kasi ngayon pa lang isang kainan, high blood na tayo. Lalo na kung walang ulam na iniwan. Lalo pa pagdating ng araw na yan, na hindi lang pagkain, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Minsan yung kasama sa buhay, minsan yung mga minsan kapalit pa ng iyong buhay. Kaya napakahalaga na sa atin makapanindigan tayo. Kasi kung ang mga bagay na ito na pinaparala sa atin ngayon ay hindi natin kunting dahilan, nagkaroon tayo ng dahilan, ayaw natin magtipon, ayaw natin magsabat, ayaw natin magsamba. Sa mga dahilan na yan, hindi pa naman buhay ang kapalit, tapos bumabagsak na tayo agad, nag-compromise na tayo, gaano pa kaya sa panahon na ito? So sana po makita natin ang panahon natin ngayon ay nagtutubulin siya at kailangan din natin magmadali para sa pagsunod sa utos ng Diyos upang sa panahon na ito makatayo tayo kahit anumang mangyari, yung katagal na mangyayari itong pagsasabatas na ito. So yun po yung dapat natin makita na habang tayo na ngayon nandito sa libutan, habang hindi pa nangyari, sundin na natin kung ano yung natutunan natin. Kasi pagdating po ng bagay na ito, yung mga naranasan natin, ay magagamit po natin yun. Na dati nalampasan mo na ito, ngayon alam ko na kaya mo pa rin palampasan yan kasi naging nasanay ka na hindi i-compromise yung araw ng Sabat. Kahit wala kang kahit sabihin natin na yung iba kasi minsan pinagpapalit natin tulad sa panahon ni Isaw. Pinagpapalit natin yung ating pananampalataya sa isang mangkok na pagkain. Pero dito po sinasanay tayo ng Panginoon na para pag dumating man yan, hindi natin kayang i-give up, hindi natin tayong talikuran ng Panginoon sapagkat ito yung huling pagsubok po sa atin.